Ang nag-iisang Comics Reader. Kabanata 23. Pinaggitnaan na nga ng buong hukbo ni Aaron ang dalawang count at ang espiya ng emperador. Paimpol lang na lumabas si Aaron at ngumisi pa siya na sinabing nakakatuwa raw na tignan ang pagmumukha nilang lahat. Sapagkat nanginginig na ang dalawang count sa galit na pinagmamasdan si Aaron. Nangaasar pa siya na sinabihan silang dapat iningayta nila ang kanilang ulo. Nagtataka na lang ang matabang count kung papaanong nakakagalaw si Aaron ng ganun kahit na may mga pana at mga bato na tumatama. Sumigaw na nga siya na tinanong kung anong klaseng pangkukulam ang ginamit ni Aaron habang inihahanda ng ilabas ang kanyang espada. Pero mabilis lang na napalibutan ng mga espada ang kanyang ulo sapagkat nakahanda na pala ang mga sundalo ni Aaron para paslangin ang matabang count. Anong pangkukulam daw ang sinasabi niya? Ang lakas pa ng loob niyang insultuhan si Aaron pagkatapos niyang manalo ng patas sa laban. Tapos isa lamang siyang hamak na count na basalyo. Kaya ngayon ay papaslangin na raw siya ni Aaron para itama ang antas ng pamamahala sa teritoryong ito. Pero pinigilan lang ng espiya si Doc Aaron na tinanong kung ano naman daw ang mapapala niya sa pagpaslang ng isang basalyo. Nagagalit pa rin si Aaron na inuutusan ng espiya na bitawan siya. Hindi ba niya alam na ang pag-insulto kay Aaron na miyembro ng maharlikang pamilya ay parang iniinsulto na rin ang emperador? Lumuhod na lang ang matabang count na inaamin na mali raw siya at nagmamakaawa na rin ito na ipreserba ang buhay niya. Tinanong ni Aaron ang payat na count kung paano naman siya. Lumuhod din naman ang count na inaamin ang kanyang pagkatalo. Kung ito raw ang talagang gusto nila ay simula ngayon, magiging parte na ng duchy ni Aaron ang pareho nilang mga syudad. Nagpapawis lang naman ang dalawa na sinabing gawin lang daw ni Aaron kung ano ang gusto niya. Inanunsyo na ni Aaron na sa gabing ito magaganap ang proseso ng pagkuha. Kung may mahahanap man sila Aaron ng kahit na anong bakas ng paggamit ng mga mamamayan sa sariling kapakanan ng dalawang count ay siya na mismo ang mag-aalis ng mga titulo nila. Naluluha na lang ang dalawa na sumang-ayon sa sinabi ni Aaron. Kinabukasan ng hapon ay nagtipon na muli ang mga opisyal ng teritoryo ng Bran. Ipinakita ni Kane ang sertipiko ng pagtaya ng Jarvan Betting Castle. Merong sertipiko para sa 3 milyon at karagdagan pang isa para sa pautang ng 2 milyon. Bigla na lang na napangiti ang matanda dahil mayaman na raw sila ngayon sapagkat nakalikom sila ng hindi bababa sa 50 milyon na ginto na galing sa digmaan. Pero pinapahinto na agad ni Aaron ang pagbubunyi ng matanda dahil gagamitin daw nila ang pera para sa pamumuhunan. Kaya mabilis na inilapit ng matanda ang naaasar niyang mukha na tinanong kung anong pamumuhunan ang sinasabi ni Aaron at kung mali raw ba ang narinig niya. Inilalayo lang naman ni Aaron ang pagmumukha ni Kane na sinabing ang pinakamalaking layunin nila sa digmaan na ito ay para makakuha sila ng lakas tao. Sa pamamagitan ng digmaan na ito ay nadagdagan ng 2 syudad ang kanilang teritoryo kaya sa kabuuan ay meron na silang 4 na syudad. Kung idaragdag pa nila ang syudad na nakuha nila pagkatapos nilang linisin ang mga orc sa Black Forest ay nad-double na ngayon ang laki ng Bran. Kaya ang una nilang gagawin ay gagamitin nila ang pondo na kinita nila para patatagin ang pinalawak nilang teritoryo. Plano niya rin na unti-unting itong palawakin. At may isang bagay pa siyang gustong sabihin, siya, bilang si Aaron ay ang magiging talunan ng Hilaga. Nagulat na lang ang mga opisyal sa kanilang narinig. Natataranta ng tinanong ni Cheryl kung ano raw ang ibig sabihin ng kuya niya sa pagiging talunan ng Hilaga. Ibig sabihin lang nito ay ilalantad nila ang kanilang kapangyarihan. Pero sinabi ni Aaron na pagkatapos ng digmaan na ito ay susuriin ng mabuti ng emperador ang bawat galaw nila at ganun din ang gagawin ng mga feudal lords na sumusunod sa emperador. Kung magbubulag-bulagan lang sila na subukan na itago ang kanilang kapangyarihan ay pwede lang nasirain na agad sila ng emperador bago pa sila lumakas. Kung ganun ay magiging tapat na lang si Aaron sa emperador. Sinasabi niyang ibibigay niya ang lahat ng gusto ng emperador at ng mga tagasunod niya hanggang sa maging handa na sila. Pero syempre, uubusin nila ang lahat at titirhan lang nila ng buto ang panig ng emperador. Hanggang sa may biglang nagbukas na nga ng pintuan at sinabi niya sa Doc na naririto na ang may-ari ng Moria Trade Group. Na para bang inaasahan na itong mangyari ni Aaron kaya tinapos na niya ang kanilang pagpupulong. Pwede na raw nilang ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin maliban lang kay tanda. Ipinapakita na ni Grim Moria ang sertipiko at sinabi niyang dahil sa nanalo si Doc Aaron sa digmaan ay kailangan na niyang bayaran ang 5 milyon na ginto.
Wala lang naman pake si Aaron sa sinabi ni Grim Maria at tinanong lang niya ang matanda kung meron ba silang pera para bayaran yun. Wala lang din pake si Kane na nagrereklamong sinabi na wala nga raw silang sapat na pera para makakain at mabuhay ngayon. Nagagalit nang isinigaw ni Grim Maria na ang duchy ni Aaron ay may tungkulin na bayaran ang 5 milyon na ginto, ito pa ay klarong-klaro na nakasaad sa kontrata. Inilapit lang ni Kane ang mukha niya sa papel at may itinuro na nga siyang bahagi ng kontrata nila. Nung tinignan nito ni Grim Maria ay si Kane na ang nagbasa sa nakasaad sa kontrata na ang pagbabayad nila ay walang interes at walang tinutukoy kung kailan nila ito ibibigay. Nagpapawis na lang ang mukha ni Maria na walang masabi. Sinigawan pa siya ni Tanda na ang lakas daw ng loob niya. Halata naman na nakasaad ang walang interes at hindi nakasaad kung kailan magbabayad. Ang lakas daw ng loob niyang pagbantaan ang Dok. Tinanong pa niya si Aaron na hindi ba nila dapat itama ang kaayusan ng imperyo. Sa mga sitwasyon na tulad nito ay paano raw tumugon si Aaron nung siya nasa capital pa. Agad na itinutok ni Aaron ang kanyang espada kay Grim Maria na sinagot ang mga katanungan ni Tanda na pinapaslang niya ang mga ganong tao. Para sa kasalanan ng maling pananalita ay kailangan na ibayad ni Maria ang buhay niya. Kaya ngayon ay natataranta na ito pero may karagdagan pa si Aaron na sinabing may ibang paraan para mailigtas ni Grim Maria ang sarili niya. Nagtataka lang naman si Maria kung ano ang ibang paraan na yun. Nang biglang parang papaslangin na nga siya ni Aaron, gagamitin na niya ang kanyang espada para pumaslang, kaya nagmamakaawa na lang si Maria na patawarin niya siya. Samantalang ibinaon lang pala ni Aaron ang espada sa lamesa. Sinabihan niya si Bloodcoin Maria na isumpa niya ang katapatan niya sa espadang ito. Naguguluhan pa rin naman si Maria kung anong panunumpa ang gagawin niya. Na siya raw ay magiging isa sa mga tagapaglingkod ni Aaron. Ibigay niya raw ang kanyang buhay para sa teritoryo ng Bran. Makalipas ang ilang araw, sa kanlurang kontinente, may ibon ang papalapit na sa isang lalaki na may hawak na espada. Dumapo lang ito sa braso ng lalaki at dito na nabasa ng lalaki sa sulat na nanalo si Aaron. May mga sundalo na nga ang sumusugod sa kanya kaya inihanda na niya ang kanyang atake at nakayanan pa niyang saksakin ang 3 magkakaharap na sundalo. Nung hinailan niya ang kanyang espada ay sabay-sabay nang natumba sa sahig ang mga ito. Na para bang wala lang para sa kanya ang ginawa niyang pagpaslang sapagkat ang lalaking ito ay ang prinsipeng tagapagmana na si Philip. Kinuha niya ang isang kahoy at itinanim ito sa kastilyo. Yun pala ay ang bandila ng kanilang imperyo at ngayon ay panahon na raw para bumalik, habang kapansin-pansin ang nakahandusay na lang na bangkay ng mga sundalo. Ngumisi lang naman siya na sinabing simula ngayon ay magiging kawili-wili na ang mga mangyayari. Kabanata 24. Sa loob ng palasyo ay magkaharap ang mag-ama. Nagagalit ang ekspresyon ng emperador na sinisigurado na tinanong ang sinabi ng anak niyang umuwi siya pagkatapos niyang marinig ang balita na nanalo si Aaron, ang nag-iisang malayong kamag-anak ng maharlikang pamilya, at binaliwala niya lang ang kanyang tungkulin na sakupin ang kanlurang kontinente. Pinulot ng emperador ang chess piece niya at itinapon ang chess piece na tumama pa sa dibdib ng kanyang anak. Tinatanong na lang niya kung ganun ba talaga kalaki ang impluwensya ni Aaron sa anak niyang nakangiti lang sa kanya. Tinanong lang din naman ni Philip kung ano ang ibig sabihin ng tatay niya sa sinasabi niyang malaking impluwensya. Naglabas na nga siya ng kuryente sa kanyang kamay na tuluyan ng dumurog sa hawak-hawak niya. Medyo interesado lang daw si Philip na itinuloy sa kanyang isipan na sinabing tungkol sa trono na mamanahin niya. Sa kabilang dako naman ay abala lang si Aaron na pinipirmahan ang mga dokumento. Iniisip lang naman ni Kainos na mistulang eksperto na si Aaron sa ginagawa niya. Na para bang isa siyang mayordomo na matagal nang nangangasiwa ng mga dokumento. Samantalang ang iniisip naman ni Aaron ay dahil sa matagal na simula nung huli niyang ginawa ito ay hindi na siya kasanbilis tulad ng dati. Kung ganitong karami na dokumento dati ay matagal na niyang natapos ito. Agad naman na ibinukas ni Romel ang pintuan na tinatawag ang kanyang Panginoon. Kaya pinagalitan siya ni Aaron na dapat ay kumatok siya. May protesta raw ang nangyayari sa teritoryo ni na Count Gray at Count Aman. Nagulat agad ang dalawa pero nung pinag-isipan ito ng mabuti ni Aaron ay alam niyang ang dalawang yun din ang may pakanan nito. Napangisi lang si Aaron at ngayon ay kailangan niyang tuparin ang kanilang inaasahan. Habang kumakain naman ang matabang Count ay may sundalo ang nagmamadali na tinawag siya. Siya pa ang naasar na sinabing nasa kalagitnaan siya ng pagkain niya. Dito na nga pinakita ng sundalo ang deklarasyon ng digmaan sa kanya.
Kaya nagulat at napamura na lang ang matabang Count. Mabilis na ngang naglalakbay sina Aaron papunta sa teritoryo ng Count. Bago sila umalis ay natataranta na tinanong ni Cain kung bakit nagdeklara si Aaron ng digmaan. Ang dahilan daw ay ang pagtatraidor. Pinangunahan ni Amon ang protesta sa pamamagitan ng pagpapanggap ng kanyang mga sundalo bilang mga mamamayan. Sinira niya rin ang kanyang isinumpang katapatan sapagkat isinuuna niya dapat ang teritoryo dahil sa natalo siya sa laban. Sinabi naman ni Romel na iba ang gagawin nilang ito kumpara sa labanan ng teritoryo na may tiyak na bilang ng mga sundalo. Ang lakas tao ng Count ay doble kumpara sa kanila kaya gahasa lang na magdeklara ng digmaan ngayon. Tama naman daw siya, sabi ni Aaron, at yun din ang iniisip niya. Kaya napatanong na lang si Cheryl na kung ganun ay bakit pa nila itutuloy na makipagdigmaan. Dahil yun din daw ang iisipin ng emperador. At dahil sa ito rin ay totoo, nagulat lang ang lahat ng mga nasa silid. Tinanong ni Cheryl kung nakuha na ba ni Aaron ang pag-aproba ng emperador para sa paglipat ng teritoryo. Oo raw, sabi niya, mabilis lang na inaprubahan siya. Dahil iniisip ng emperador na nalalasing na si Aaron pagkatapos ng kanyang pagkapanalo. Napatahimik lang naman ang mga nasa silid. Humahanga raw si Kainos sa pasulong na pag-iisip ng kanyang Panginoon. Ibibigay niya raw sa kanya ang diskarte sa labanan sa lalong madaling panahon. Hindi na raw itong kailangan na gawin ni Kainos. Kaya nagulat na lang si Kainos na sinabing kung hindi siya ay sino naman ang gagawa. Sinabi ni Kainos na marami raw trabaho ang kanyang strategist dahil sa bago nilang mga teritoryo. Sapagkat magaganap ang digmaan na ito kapag gabi at hindi naman sila oobserbahan ng emperador ay siya na raw ang bahala dito. Isipin na lamang daw ito ni Kainos na bakasyon. Papalapit na nga sila sa kastilyo ng Count. Napatanong lang si Aaron kung susugod na ba sila at pinabilis na niya ang pagtakbo ng kanyang kabayo. Sa kastilyo naman ni Count Amon ay nasa harapan na ng tarangkahan si Aaron at ang hukbo niya. Iniisip lang ni Count Amon na kahit na siege ang gagawin nila Aaron ay wala siyang makita na kahit na anong sandata kung mga tira-tirang mga sundalo lamang. Nagtataka na lang ito kung ano ang pinaplano ni Aaron. Kung matitiis niya ang laban na ito ay konting panahon lang ang kakailanganin niya bago siya manalo. Na para bang nagulat pa siya na tinanong kung sino ang nasa tarangkahan ng kastilyo niya ngayon. Hindi raw ba ito si Doc Aaron na nagdeklara ng digmaan sa inosenteng basalyo dahil nabubulag na siya ng kasakiman sa kagustuhan na palawakin ang kanyang teritoryo? Makinig daw si Count Amon na isang traidor na kriminal. May ebidensya si Aaron na ginamit ni Count Amon ang mga sundalo niya para magprotesta at gumawa ng pagtataksil. Pero bibigyan daw ng isang huling pagkakataon ni Aaron, kung bubuksan niya ang tarangkahan ngayon at susuko siya ay hindi raw siya papaslangin ni Aaron. Sa isipan niya ay nagtataka na lang si Count Amon kung papaano ito nalaman ni Aaron. Puwet niya raw ang sesuko. Kung sa tingin daw ni Aaron na kaya niya ay bakit hindi niya subukan na lusubin sila. Ngumisi lang naman si Aaron at tinawag na niya si Cheryl. Bakit daw siya sumisigaw kung nasa tabi niya lang naman siya? Nagliwanag na nga ang kanyang tungkod at naglabas na ito ng apoy na mahika. Marami ng apoy ang pataas na sa kalangitan at binigkas na ni Cheryl ang abilidad niyang flame shower. Kaya malapit na nga itong tumama sa kastilyo pero nakapaghanda na pala sila ng harang. Tinawanan lang ito ni Count Amon at tinawag pang low level lang na mahika ang ginamit ni Cheryl. Kaya naasar na agad si Cheryl na tinawag na kalbo ang matabang Count. Naghanda na ulit siya ng sunod na atake, nagliwanag ang kanyang tungkod, naglabas ito ng maraming tubig, at tumama na ang mahika ni Cheryl sa harang ng kastilyo. Pero hindi pa rin ito nasira at nawala na lang ang mahika na atake ni Cheryl. Nung nakita ito ni Count Amon ay natawa na lang siya na tinanong kung anong klaseng mahika yon. Binigkas na nga ni Cheryl ang mahika niyang mudworm. Kaya isa-isa nang may lumabas na malalaking uod sa ilalim ng lupa. Nasa harapan na nga ito ni Count Amon at sabay-sabay nang umatake ang mga malalaking uod. Pinapababa na ni Count Amon ang lahat dahil natitibag na ang pader at nagulat na lang siya nung nagkaroon na ng bitak sa harapan niya. Mabilis siyang tumalon papalayo at naguguluhan na si Count Amon kung ano ang nangyayari. Inanunsyo na nga ni Aaron na nahulog na ang pader kaya inutusan na niya silang sumugod na sila. Kabanata 25, sumugod na nga ang mga kabalyerya ni Aaron. Inutusan naman na ni Count Amon na panahin na nila ang mga sumusugod sa kanila. Kaya nagpalipad na ng mga pana ang mga arkero at isa-isa nang nataman ang mga kabalyerya ni Aaron.
Nagbigay na muli ng utos si Count Omen na umatake sila at namumula na rin ang ulo niya sa kakasigaw. Napansin na nga rin ni Romel na isa-isa nang napapaslang ang hukbo niya. Kaya inanunsyo niya sa kanila na malapit na sila sa kanilang mga kalaban at nagbigay na siya ng utos na sumugod na. Patuloy pa rin sa pagsugod ang mga sundalo kaya patuloy din naman si Count Omen na utusan ang mga sundalo niya na panahin ang mga kalaban. Tuluyan na ngang nakapasok ang mga kabalyerya. Nung napansin ni Count Omen na nahihirapan na maghanda ang isang sundalo ay agad siyang naasar sa nakita niya at sinipa at minura pa niya ang batang sundalo. Napahiga na lang sa sahig ang batang sundalo at nung napansin ito ng mga kasamahan niya ay pinagsabihan pa sila ni Count Omen. Kung magiging malamaya raw sila na tulad ng bastardong ito ay siya na raw mismo ang papaslang sa kanila. Wala lang naman sinabi ang mga sundalo. Samantalang sinabi naman ni Aaron na magiging mamamayan niya ang mga sundalong yun sa hinaharap. Kaya hindi niya pababayaan si Omen na gawin lang niya ang gusto niya. Pero pinigilang siya ni Cheryl. Ang kasunduan lang daw nila ay ang mahikanyang flame shower. Kailangan niya raw siyang bigyan ng karagdagan na 100,000 ginto para sa mahikanyang mudworks. Nagreklamo lang si Aaron na ginawa lang yun ni Cheryl dahil naasar siya. Nung may tatama ng ang palaso sa kanila ay mabilis itong napansin ni Aaron at sinunggaban ang palaso. Nung nakita niyang siya na ang puntirya ng mga arkero ay sinabi niya lang na itinutulak nila ang kanilang pagkaswerte. Sumang-ayon lang naman si Aaron sa 100,000 ginto at sinabing ilagay daw yun ni Cheryl sa ledger. Mabilis siyang kumilos at sumugod na nga si Aaron habang natutuwa si Cheryl na pumayag si Aaron sa kondisyon niya. Mananalo raw sila kung mahuhuli nila ang bastardong yun kaya inutusan na niya silang umatake na muli. Pero nung papalapit na ang mga palaso kay Aaron ay mabilis niya lang na iniwasan ang mga ito. Iniisip niyang para mabawasan ang bilang ng mga sakripisyo sa dalawang panig ay kailangan niyang mabilis na hulihin ang bastardong yun at tapusin na ang laban. Tumalon na siya sa pader at ngayon ay nasa harapan na ni Count Omen ang nakahandang atake ni Aaron. Tinawag niya lang itong imposible at tumama na nga ang espada ni Aaron sa pader. Nananakot pa ang kanyang tingin kaya napahingal na lang ang matabang Count. Tinutulak pa niya ang mga sundalo niya para sumugod pero nung papalapit na ang mga sundalo kay Aaron ay madali niya lang silang itinulak kaya napasubsob na lang ang mga sundalong sumugod sa kanya. Samantalang tumatakbo na paalis si Count Omen at iniindayog pa niya ang kanyang espada sa mga sundalo para lumayo sila. May mga natatamaan na lang at meron pang nahulog sa tuktok ng pader. Kaya nagalit na si Aaron na sinabing hindi man lang kaya na protektahan ni Omen ang mga mamamayan niya at tinatrato pa nito ang mga buhay ng mga mamamayan na parang wala lang. Kaya tumalon na si Aaron sa pader at habang pinapagilid ni Omen ang mga sundalo niya ay napapaisip na lang siya na masyadong malakas si Aaron. Pero nagulat na lang siya nung nanggaling sa baba ang taong may gustong pumaslang sa kanya. Tinawag na nga ni Aaron si Count Omen at sinabihan siyang sumuko na siya para mabuhay pa ang kanyang pamilya at mga sundalo. Nagulat na lang ang mga sundalo nung narinig din nila ito. Tinanong lang ni Omen kung papaano naman siya. Idineklara na nga ni Aaron na mamamatay siya. Halatang ayaw itong mangyari ni Count Omen at sinusubukan niyang umatras ay pinipigilan na siya ng mga sundalo niya. Sinigawan pa niya silang gumilid na sila hanggang sa may palaso na ang tumama sa kamay niyang may hawak sa espada. Napasigaw na lang si Omen sa sakit samantalang pinapakiusapan na siya ng mga sundalo niyang sumuko na siya. Tinawag lang silang mga bastardo ni Omen at lumuhod na nga siya kay Aaron na patawarin niya siya. Isusumpa niya raw ang kanyang katapatan at magiging isa siya sa mga basalyo. Pero habang nagsasalita ay pinugot ulo na siya ni Aaron at nahulog na lang ang mga kamay nito sa sahig. Hindi niya raw kailangan ng basalyo na hindi nakikinig sa sarili nitong mamamayan. Inanunsyo na nga ni Aaron na napaslang na si Count Omen. Ang labanan nilang ito kay Omen ay tuluyan ng sinira ng mudworms na nangangahulugan ng pagkapanalo ni Aaron. Idineklara na nga ni Aaron na ang lahat ng mga ari-arian ni Omen ay magiging parte na ng Bran. Para mailigtas ang kanyang sarili, pagkatapos na malaman ni Count Grey ang pagkamatay ni Count Omen ay mabilis siyang sumang-ayon na aisako ang kalahati ng kanyang ari-arian kay Aaron. Nagsimula na rin naman na si Aaron sa kanyang plano na sakupin ang mga nakapalibot na teritoryo para maging talunan ng Hilaga. Sa malayong hinaharap naman ay papalapit na ang pangwakas na labanan nila sa emperador.